Noong 1986, si Ed at si Lorraine Warren ay nasa Connecticut dahil tinutulungan nila ang Snedeker family na mahigit isang taon ang ginugulo ng mga demonyo. Ang kaso ng pamilyang to ay ang isa sa mga pinakasikat na bahay na pinuntahan nina Ed at ni Lorraine. Kuwentong mas kilala sa tinatawag na The Hunting in Connecticut. At nung parehong taon na to, 1986, habang tinutulungan nila ang Snedeker family, ay nakatanggap pa sila ng isang tawag mula sa isang pamilya sa Pennsylvania na agad din naman nilang pinuntahan. At yung tawag na yun ay nanggaling sa Smurl family. At ang bahay ng pamilya na to ay ang tinuturing na pinaka nakakakilabot na bahay na pinuntahan ng mag-asawang demonologist. At sa kwento na rin na to natin aalamin kung bakit ito na yung huling bahay na pinuntahan ni Ed at ni Lorraine. Ang kwento ng Smurl family ay ang sinasabing pinagbatayan ng The Conjuring Last Rites na ilalabas sa darating na September 5 ngayong taon. Pero ano nga ba talaga ang karanasan ng Smurl family sa bahay na nakatayo sa 328 Chase Street sa West Pittston, Pennsylvania? Ano-ano ba yung mga nakakakilabot na karanasan nila dito? Bakit kaya hindi sila tinulungan ng simbahan? At ano nga ba ang nangyari kay Richard Lloyd na siyang tumira sa bahay ng Smurl family matapos umalis nung pamilya? At kung kagaya naman kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat ng solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. The devil has come to Pennsylvania. Jack and Janet Smurl claim that an evil presence has found its way into their home. 8 people live in this house. 8 people have experienced this. 8 people are not crazy. Noong 1972, ang mag-asawang Smurl na si Jack at si Janet ay simple lang na namumuhay sa Wilkes-Barre, Pennsylvania. Kasama nila dito yung dalawa nilang babaeng anak na si Don at si Heather. Simpleng pamilya, simpleng hanap buhay, at simpleng buhay. Kaso nga lang noong June 19, 1972 ay dumating sa kanila ang isa sa mga pinakamalakas na bagyo na tumama sa Amerika. Ito ay ang bagyong Agnes. Naglandfall ito sa Florida at dumaan sa 12 states. At kasama na nga dito ang Pennsylvania, na hanggang ngayon ang bagyong Agnes ay ang tinuturing na pinakamalakas na bagyo na tumama dito. Ang lugar kung saan nakatira si Jack at si Janet noon sa Wilkes-Barre ay ang isa sa mga pinakamababang lugar sa kanila. Kaya naman yung bahay nila ay talaga naman lumubog sa baha. Wala silang naisalba na gamit, pero nagpapasalamat pa rin sila dahil walang namatay sa pamilya nila. Nung matapos yung bagyo na to sa kanila, ay nakakita sila ng mahigit sa 100 mga bangkay sa mga daan. At karamihan nga sa kanila ay nawalan ng bahay. Maraming mga negosyo ang bumagsak, maraming mga building na nasira na umabot sa mahigit $3 billion ang naging damages nito. Ang ginawa ni Janet at ni Jack ay sinubukan muna nilang makituloy kung kani-kanino hanggang sa nakaipon sila ng pera. Noong October 1973 ay nabili nila yung bahay sa 328 Chase Street, West Pittston, Pennsylvania, upang dito ay makapagsimula ng panibagong buhay. Makalipas ang ilang buwan noong December noong parehong taon, 1973, ay tumira na rin dito yung mga magulang ni Jack na si John at si Mary Smurl. Ginawa naman nila to dahil yung nabili nila ay parang 2 bahay na magkadikit. Nakapagsimula din dito si Jack ng panibagong trabaho, mas malaki ang sahod, mas maayos na posisyon. Yung mga magulang niya at yung asawa niyang si Janet ay walang mga sakit, habang yung 2 nilang anak na si Don at si Heather ay nagiging maayos ang mga grado sa eskwelahan. Ganito ang naging buhay nila sa unang mga taon na pagtira nila dito. Na sa kabila ng sinira ng bagyong Agnes ang lahat ng mga ari-arian nila pati yung bahay nila, ngayon ay unti-unti na nila tong nababawi. Na para bang masasabing sa paglipat nila sa bahay na yon, yung buhay nila ay mas naging maayos. Hindi naging maayos yung buhay nila dito. Noong 1977 ay nanganak si Janet sa kambal na si Karin at Shannon. Parehong babae, at dahil dito ay mas naging busy si Janet sa bahay nila, mas naging maingay
At habang si Jack naman ay kailangang magdoble kayod. At dito na nga nila nagsimulang maranasan yung mga nakakakilabot na bagay dun sa bahay. Ang sabi pa nga ng Smurl family nung umalis sila dito na para bang yung bahay daw na yun ay napakabilis mabulok, maging yung mga bagay at gamit na nasa loob nito. Ang unang naranasan ni Janet dito kung saan ito nagsimula ay nung naglalaba siya sa basement. Habang naglalakad siya dito ay napadaan siya sa maliit na salamin na nasa luma nilang drawer. Nakatambak lang to dun sa basement dahil hindi nila ginagamit, at nung dumaan na nga dito si Janet, sigurado siyang may nakita siyang ibang tao dun sa salamin. Kaya't ang ginawa niya nung nakalagpas na siya dito ay naglakad siya paatras ng dahan-dahan at humarap siya dun sa drawer nila. Nung segundo na to ay nakaharap na siya mismo sa salamin. Dito syempre nakita niyo yung mukha niya, pero may isa pa siyang bagay na napansin. Sa gilid ng basement nila ay may nakatayong napakatangkad na tao na tinititigan ni Janet. Hindi niya makita yung mukha nito o kung sino to dahil napakatangkad nito. Hindi nakita yung ulo dun sa salamin. Hindi naman ito gumagalaw, pero sigurado si Janet na walang itim na bagay na nakalagay doon sa parte na yon ng basement. Kaya sigurado siyang tao yung tinititigan niya. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya ng ilang segundo. Wala din siyang lakas ng loob na harapin to, kaya't ang ginawa niya ay yumuko siya. At dahan-dahan siya naglakad papunta sa hagdan, paakyat ng bahay. Sa kabila ng nakayuko na siya, ay naaaninag niya yung kulay itim na matangkad na tao na to na dahan-dahan ding humaharap kung saan siya naglalakad. Nung nasa harap na siya ng hagdan ay nakarinig naman siya ng mga yabag ng paa na bumababa ng hagdan. Hindi niya alam kung asawa niya ba to o isa sa mga anak niya, pero nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kaya naman tumingala siya, pero wala siya nakita ditong tao. Pero patuloy niya pa rin naririnig yung mga yabag ng paa pababa ng hagdan. Ang ginawa ni Janet nung papalapit na ng papalapit yung mga yapak ng paa papunta sa kanya, ay pumikit na lang siya at huminto yung mga yapak na yon sa harap niya, sa huling baitang ng hagdan. Makalipas ang ilang segundo, ang ginawa ni Janet kahit nakapikit pa siya ay nagsimula na siyang umakyat ng hagdan hanggang sa namalaya niyang nasa tuktok na pala siya nito. Napansin ng mga anak niya at nung asawa niyang si Jack na namumutla siya, kaya tinanong siya kung okay lang siya. Ang sinagot niya ay napagod lang daw siya sa paglalaba. Ang sabi naman ni Jack ay siya na yung magtutuloy sa paglalaba. Bumaba dun si Jack sa basement. Umakyat naman ito makalipas ang ilang minuto. Ang inaasahan ni Janet ay magkikwento ito patungkol dun sa napakatangkad na taong nakaitim sa gilid ng basement. Pero wala itong binanggit. Ibig sabihin lang nito ay siya lang yung nakakita nito. Makalipas ang ilang araw, ilang linggo, ilang beses na rin napunta si Janet ulit dun sa basement. Wala naman siya ditong naramdaman. Kaya't naisip niya siguro dala lang to ng pagod, stress sa pag-aalaga sa mga anak niya, lalo na't meron siyang kambal, kaya to nangyari. Kaya naman, binaliwala niya na to. Isang araw naman, si Janet, yung mga anak niya na si Don at si Heather at yung kambal ay naglalaro sa unang palapag ng bahay. At nagsimula sila makarinig ng mga yapak sa ikalawang palapag. Napansin ni Janet na hindi naman napansin ng mga anak niya yung mga yapak na yon. Tinanong niya si Heather at si Don kung umuwi na ba yung tatay nila na si Jack, pero ang sabi ng mga to ay hindi pa daw. Ayaw takutin ni Janet yung mga anak niya kaya't sinabihan niya yung mga to na pumunta muna sa isang parte ng bahay. Dahil kinakatakot niya baka may ibang tao na nakapasok sa kanila. Pag-akyat ni Janet dito, isa-isa niyang tinignan yung mga kwarto ng mga anak niya. Wala naman siya nakitang mga senyalis dito na may ibang tao. Pumunta rin siya sa kwarto nila. Wala rin siya nakitang kakaiba dito. Hanggang sa may narinig siya mga takbuhan papunta sa kwarto ng kambal niyang anak. Nagmadali siyang sundan to, pero wala siya nakitang ibang tao dito. Ang ginawa niya ay pumasok siya sa kwarto nila mag-asawa at nagsimula siya ditong manalangin. Nanalangin siya dito ng Hail Mary, pero wala pang mahigit sa isang minuto ay makikita na si Janet na tumatakbo pababa ng hagdan dahil siguradong sigurado siya na habang nananalangin siya ay may dalawang magkaibang taong sumasabay sa kanya sa pananalangin sa magkabilang tenga. Pagdilat niya ay wala siya nakitang ibang tao dito kaya nagmadali siyang bumaba. Yung mga bagay na to na nangyari kay Janet ay pasimula pa lamang ng mga pagpapahirap sa kanila. Sumunod na dito yung mga pagkawala ng mga gamit nila. Kung minsan may inaayos si Jack na isang parte ng bahay nila, ilalapag niya lang yung gamit. Pagtingin niya, ay wala na to dito. Susubukan niya tong hanapin, yung iba ay lumilitaw na lang sa iba't ibang parte ng bahay nila. Pero yung iba ay hindi niya na talaga nakita. Taong 1978 hanggang taong 1980 ay nagsimula na sila makarinig ng mga katok sa loob ng pader nila. Yung mga katok na yun ay hindi nanggagaling sa likod ng pader,
kundi sa loob mismo ng pader. Bagay na hindi maipaliwanag ni Jack at ni Janet. Isang gabi naman nagising si Janet para pumunta sa banyo. Nakita niya yung rocking chair nila sa kusina. Gumagalaw mag-isa. Naanimoy parang may taong nakaupo dito. Pero ang nakakakilabot dito, hindi ito dahang-dahang gumagalaw, kundi sa patagal ng patagal ay pabilis din ito ng pabilis. Kaya naman napatakbo si Janet para gisingin si Jack. Pero nung tinignan ito ni Jack ay hindi naman to gumagalaw. Noong mga panahon na to, sa tingin ni Jack ay dala lang ito ng pagod ni Janet. Dahil nga 4 na babae yung anak nila, mag-isa siyang nag-aasikaso sa bahay, kaya kinausap niya yung mga magulang niya na si Mary at si John Smurl na tulungan yung asawa niyang si Janet sa mga gawaing bahay. Meron pang isang senaryo dito na kumakain silang lahat nun sa kusina at bigla na lang tumugtog yung radyo nila ng napakalakas. Kaya naman nagmadaling tumakbo si John papunta sa sala para patayin to. Sa pagtataka niyang hindi naman ito nakasaksak. Nagsimula na rin sila makapansin ng napakasangsang na amoy sa bahay nila na parabang nabubulok na laman. Hahanapin nila to kung saan ang gagaling sa mahigit sa 1 oras. Hindi nila to mahahanap pero yung amoy ay bigla na lang mawawala. Nakakarinig din si Janet ng sumisipol na tunog sa kusina nila na parabang kumukulo na yung tubig na iniinit niya. Pero pag silip niya dito, walang nakasalang, patay din yung kalan. Yung mga bagay na to ay paulit-ulit nangyayari na kung minsan yung masangsang na amoy, mga katok mula sa pader at tunog ng rocking chair ay sabay-sabay nangyayari sa madaling araw na lahat sila ay nagigising. Pero pag chinek naman nila yung mga to, ay hindi nila malaman kung saan ang gagaling yung mga tunog na yun. Nagsimula na silang hindi makatulog ng maayos na kung minsan yung radyo nila ay bigla na lang ulit bumubukas ng madaling araw na lahat sila ay magigising, hahanapin nila kung saan nanggagaling yung tunog. Pero pag titignan nila yung radyo, ay hindi naman to nakasaksak. Kaya naman napilitan na lang silang itapon to. Meron ding partikular na duming napansin si Jack at si Janet sa bahay nila. Minsan ay nakapansin silang 2 yapak ng paa sa carpet nila. Sigurado silang hindi kay Jack yon dahil masyadong malaki yung mga yapak na yon. Lilinisin ito ni Janet pero makalipas ang ilang araw ay makikita ulit nila to. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa napilitan na lang si Janet na palitan yung carpet nila. Yung isang mancha naman sa pader na napansin ni Janet at ni Jack ay mancha sa pader sa kwarto nung kambal nilang anak. Susubukan itong pinturahan ni Jack, makalipas ang ilang araw lalabas na naman yung mancha na yon. Yung itsura ng mancha na yon ay parang tumutulong mga tubig. Pero hindi naman to basa, basta kulay itim lang. Markang parang may tumulo dito. Ilang ulit na itong pininturahan ni Jack ng iba't ibang kulay. Pero paulit-ulit lang to nangyayari. Kaya't ang ginawa nila ay pinatungan na lang nila to ng kahoy. Kung ano man o kung sino man yung gumagawa ng mga bagay na to, ang palaging ginugulo nito ay si Janet. May senaryo sa bahay nila na nakarinig si Janet ng mga sigaw ng pangalan niya sa taas ng bahay. Nagmadali siyang umakyat dito, patuloy niyang naririnig yung pagtawag sa pangalan niya pero hindi niya mahanap kung saan ito nanggagaling. Ang nakakakilabot pa dito, sa patuloy na naririnig ni Janet yung mga boses na yon, tsaka niya lang napansin na boses niya rin pala yung tumatawag sa sarili niyang pangalan. Kaya't ang ginawa niya ay kinumpronta niya na to at tinanong niya kung ano bang kailangan nila. Pero bigla na lang tumigil yung mga tunog na yun. Sa punto na yun ay alam na ni Janet na may kakaiba nga sa bahay nila. Isang beses naman ay nakarinig si Janet ng mga sigaw mula sa mama ni Jack na si Mary. Sumisigaw ito ng Janet na parang humihingi ito ng tulong. Kaya't nagmadaling tumakbo si Janet papunta sa kabilang bahay. At dito ay nakita niyang kumakain lang pala dito si John at si Mary. Hindi niya alam ngayon kung nasisiraan ba siya ng ulo, anong nangyayari sa kanya, may kakaiba ba sa bahay nila, dala lang ba to ng stress, ng pagod. Kaya't ang ginawa niya ay kinuwento niya na sa asawa niyang si Jack lahat ng naranasan niya. Mula dun sa napakatangkad na tao sa basement nung naglalabas siya, mga katok, mga pagtawag sa pangalan niya, mga dumi, at iba't iba pang mga nangyayari sa bahay nila. Kagaya ng inaasahan ni Janet, hindi masyadong kumbinsido si Jack na may nanggugulo sa kanila sa bahay na yon. Nakesyo kung may kakaiba nga talaga dun sa bahay. At hanggang sa dumating na ngayon mga nakakakilabot na parte ng kwento nila. Nung si Jack na ang nagsimulang makaranas ng mga kakaibang bagay sa bahay na to. Isang umaga nag-aasikaso na si Jack sa pagpasok sa trabaho. Nung paalis na siya ay may nakita siyang batang tumakbo sa kusina nila. Sinubukan niyang puntahan kung saan ito tumakbo pero hindi niya ito makita. Inisip niya nung umaga na yon baka namalikmata lang siya. Kaya't pumasok na siya sa trabaho. Nung sumunod na araw, parehong oras, papasok na siya sa trabaho. Nakita niya ulit yung bata na yon pero hindi na to tumatakbo, kundi naglalakad na lang papunta sa kusina nila. Nung punto na yon, sigurado si Jack
na hindi niya anak yung bata na yon. Bagaman kasing laki ito ng mga bunso niyang anak, pero masyadong malaki yung ulo nito. Kagaya nung una, sinubukan niya tong sundan. Sinubukan niyang halughugin yung bawat sulok ng bahay nila maging sa basement. Pero hindi niya na ulit nakita yung bata na yon. Sa oras na yon, alam ni Jack na hindi lang siya namalikmata nung unang beses. Lumipas ang ilang linggo na wala na sa isip ni Jack yung 2 beses na pangyayari na yon. Nagising naman siya ng madaling araw para pumunta sa banyo. Nung tumingin siya sa hagdan ay may nakita siya ditong batang nakatayo. Nung punto na yon ay hindi siya sigurado kung bata yon dahil para lang din itong bagay na nagkorting bata. Dahil madilim yon, di niya masyadong makita, para lang itong anino. Ang kaso sa gulat ni Jack ay bigla na lang naglakad yung bata na to patalikod pababa nung hagdan. Binuksan ni Jack lahat ng ilaw sa bahay nila. Ginising niya si Janet at sinabihan niyang parang may ibang tao dun sa bahay. Kaya't pareha sila naglibot at nag-ikot sa bawat sulok nito. Pero kagaya nung una, ay wala silang nakitang ibang tao o ibang bata dito. Sigurado si Jack sa nakita niya. Bata ito na may matandang muka. Pero sa kabila nito, pinipilit niya pa rin kumbinsihin yung sarili niya na namalikmata lang siya. Dahil nung sumunod na mga araw, mga linggo at ilang mga buwan, ay wala na siyang naramdaman na kagaya nito. Hanggang sa dumating na yung araw na pinakakinakatakot ni Jack na nagtulak sa kanila na humingi na ng tulong sa simbahan. Isang gabi natutulog na silang lahat. Nagising si Jack dahil nakaramdam siya ng mga kamay na humihimas sa dibdib niya. Hinawakan niya pa yung kamay na yon dahil alam niya syempre asawa niya yon na si Janet. Pero nung dinilat niya yung mata niya, nakita niya si Janet na nasa harap niya. Pero yung 2 kamay na nakayakap sa kanya ay nanggagaling sa likod niya. Bumalikwas kaagad siya sa pagkakahiga niya, binuksan niya yung mga ilaw. Pero kagaya ng una, wala naman siya nakitang ibang tao dito ni kahit anong indikasyon na may ibang taong pumasok sa kwarto nila. Ang naisip ni Jack kung nananaginip lang ba siya, pero sigurado siyang may mga kamay talaga siya nakita at naramdaman sa dibdib niya. Hanggang nung sumunod na gabi, mga 2:00 ng madaling araw, nagising si Jack dahil parang may narinig siya nag-uusap o tumatawa sa loob ng kwarto nila. Siyempre kakagising niya lang, hindi pa siya sigurado sa naririnig niya. Ang ginawa niya, iniikot niya yung paningin niya sa kwarto nila. Wala siyang makitang kahit sinong ibang tao dito, pero patuloy pa rin yung mga naririnig niyang pagtawa. Hanggang nung tumingin na si Jack sa baba ng kama nila. Hindi siya makagalaw sa nakikita niya. Ang ginawa niya, ginising niya si Janet at binuksan niya yung ilaw sa kwarto nila. Gulat na gulat si Janet dahil putlang-putla yung asawa niyang si Jack. At tinanong niya to kung anong nakita niya. Ang sabi ni Jack, nung tumingin daw siya sa paanan ng kama nila, ay may nakita siyang matandang nakayakap sa mga paa ng asawa niyang si Janet. Hindi na sila nakatulog nung gabi na yon. Kinabukasan ay humingi sila ng tulong sa simbahan. Sinabi nila sa pari lahat ng mga karanasan nila. Ang ginawa naman ng pari na to ay binasbasan yung bahay nila. Ginawa ng iba't ibang mga panalangin pero hindi naman nagbago yung mga karanasan ng pamilya. Nakiusap sila dito na gumawa ng eksorsismo dun sa bahay pero hindi daw nila ito magagawa hanggat walang approval ng nakatataas sa kanila. Nakiusap yung Smurl family sa simbahan pero wala silang natanggap na kahit anong karagdagang tulong. Nagpatuloy pa ito ng ilang taon. Patuloy rin sila nakikiusap sa simbahan hanggang sa humingi na sila ng tulong kay Ed at kay Lorraine Warren. Bumisita itong mag-asawa sa bahay nila noong 1986. Pinadaan muna sa examination yung pag-iisip ng buong pamilya na naipasa naman nila at makalipas ang ilang araw na pag-iimbestiga ng mag-asawang demonologist ay nasabi nilang ayon na rin sa mga karanasan ng pamilya ay nagsisimula ng bahaya ng mga demonyo yung bahay nila. Ang tanging naiisip nilang paraan ay umalis yung pamilya dito o magsagawa sila ng eksorsismo, hindi sa tao, kundi sa bahay. Sinubukan na mag-asawang si Ed at si Lorraine na sila mismo ang lumapit sa simbahan pero nakatanggap lang sila ng parehong sagot na kailangan muna nila ng approval sa mga nakatataas sa Vatican bago sila magsagawa ng eksorsismo. Ang ginawa ni Ed at ni Lorraine ay sinubukan muna nilang manatili dun sa bahay. Pumunta sila sa basement, pumunta sila sa attic kung saan nila natagpuan lahat ng mga bagay na nawawala ng pamilya. Nakatabon sa mga gamit nila ang napakaraming alikabok na para ng buhangin at hindi nila alam kung saan ang galing yung mga alikabok na yon. Na para bang dito kung sino man yung gumawa nito ay inililibing nito yung mga gamit.
Sa patuloy na paghingi ng tulong ng pamilya sa simbahan pati kay Ed at kay Lorraine ay nagsisimula na rin sila makarinig ng mga sigaw dun sa bahay. Bumagsak din yung ilaw nila at nabagsakan nito yung isa sa mga anak nila na noon ay kakabautismo pa lang sa simbahan. Yung mga anak din ni Jack at ni Janet ay nagsimula na rin makakita ng bata dun sa bahay na may matandang muka, kaya't ang ginawa ng mag-asawa dahil sa kakulangan ng mga tulong na natatanggap nila ay pumunta sila sa ilang mga TV show para humingi ng tulong, maging sa ilang mga radio channel na kung saan lalong sumikat yung karanasan nila sa bahay na yun. Ang dahilan nila hindi sila makaalis dito dahil wala silang kakayahan para lumipat ng bahay. At sa patuloy na pagsikat ng Smurl family ay hindi naiiwasang may mga taong hindi naniniwala sa kanila. Sinasabihan silang may sakit sa pag-iisip, naghahanap ng atensyon, gusto lang kumita ng pera, na may punto pang binabato sila ng kung sino-sinong mga tao sa puntong nabasag yung ilan sa mga bintana ng bahay nila. Dapat din nating tandaan na hindi kumita ng pera ang Smurl family sa patuloy na pagsikat ng kwento nila. Hanggang nakumbinsi ni Ed at ni Lorraine Warren si Father Robert McKenna na magsagawa ng eksorsismo sa bahay ng Smurl family. Nung unang eksorsismo niyang ginawa ay natahimik yung bahay nila ng 2 hanggang 3 linggo pero nagpatuloy lang ulit. Nandyan yung mga katok, tunog ng rocking chair, batang tumatakbo, mga aninong nakasilip sa pintuan nila na bigla na lang nawawala. Kaya naman nagsagawa pa sila ng isa pang beses na exorcism. Pero kapareho nung una, ganun lang ulit yung nangyari. Natahimik ng 1 buwan pero bumalik lang din ulit. Katakataka ito para kay Ed at kay Lorraine dahil kadalasan kapag isang pari na ang gumawa ng eksorsismo sa bahay ay nawawala ito ng matagal o nawawala na ng tuluyan. Napaisip silang masyadong malakas yung demonyong namamalagi dun sa bahay. Maraming mga tao noon ang nagalit sa simbahan na kung bakit hindi nila tinutulungan yung Smurl family. May mga tao rin naman nagagalit sa Smurl family kung bakit nila tinutuloy yung mga kwento nila sa kabila ng wala naman daw itong katotohanan. Marami ng mga bumibisitang mga tao sa bahay nila, yung iba nang gugulo lang, minumura sila. Kaya't nung 1987 ay napilitan na lang silang umalis ng bahay. Bumalik sila sa Wilkes-Barre at dito nila sinubukan magsimula ulit ng panibagong buhay. Kagaya ng inaasahan nila ay sinundan lang sila kung sino man o ano man yun ang gugulo sa kanila sa una nilang bahay. Pero makalipas sa mga ilang buwan ay tumigil din ito at tuluyan na ngang nawala. Na para bang humina ito nung lumipat sila ng bahay. May isang pari noon na nag-aaral sa Roma ang nakarinig sa kwento ng Smurl family. Nakita niya dito na kung paanong hindi tinulungan ng simbahang Katoliko yung pamilyang nangangailangan. Kaya't ang ginawa ng pari na to ay sumulat siya sa kardinal sa Vatican. At ang ginawa naman ng kardinal na to ay tinawagan niya yung Smurl family. Humingi siya ng pasensya at sinasabing nagbigay ito ng regalo o tulong. Mula nung umalis yung Smurl family sa bahay sa 328 Chase Street sa West Pittston, Pennsylvania, ay iniwasan na nilang mabalita ulit yung pamilya nila at karanasan nila sa media. Hanggang sa nagsimula na ngang sumikat yung mga kwento ng The Conjuring, Amityville, Insidious, mga kwentong hinawakan ng mag-asawang si Ed at si Lorraine. Alam ng Smurl family na darating din yung panahon na yung karanasan naman ng pamilya nila ang maipapalabas dito. At sinasabing ang kwento na nga nila ang pagbabatayan sa The Conjuring Last Rites na ipapalabas sa September 5, 2025. Ilang taong walang tumira sa bahay na inalisan ng Smurl family hanggang nung early 2000. Nung natira dito si Richard Lloyd na natagpuan na lang ditong wala ng buhay. Hindi nila malaman kung ba't ito namatay. Ang sabi lang nila ay kinuha nito yung sarili niyang buhay. Ngayon, bakit kaya ito na yung huling bahay na pinuntahan ni Ed at ni Lorraine Warren? Ayon sa ilang mga article at ilang mga libro, yung ilan sa mga bagay at mga demonyo nakita ng mga pamilyang tinulungan nila ay nakita mismo nung anak nila sa sarili nilang bahay, na siyang naging dahilan kaya't napilitan na sila itong ihinto. Pero ano't ano pa man ang paniniwala ng mga tao patungkol sa kwento na to, ay hindi maiiwasang ang kwento at karanasan ng Smurl family ang nagpapaalala sa ilan na kung naniniwala tayong may Diyos, dapat naniniwala rin tayong may demonyo. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo sa kwento na to. Thank you for watching guys. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.